Mas mabuti siguro. Umalis ka na muna. Ang mga salitang ito ay tila yelong ibinuhos sa bagong panganak na katawan ni Trina. Nakatayo siya sa harap ng malaking gate na bakal. Yakap-yakap ang sanggol na ilang araw pa lamang nakakakita ng liwanag. Ang matalim na hangin ng madaling araw ay walang awang sumusuot sa kanyang manipis na damit. Subalit mas nanunuot sa kanyang mga buto ang lamig ng pilak na susi na hawak niya. Susing hindi na maaring pumasok sa bagong palit na kandado ng sarili niyang bahay. Kanina lamang, sa loob ng malamig na kwarto ng ospital, pinilit niyang ngumiti kahit parang pinupunit ang kanyang ibaba dahil sa sariwang tahi ng panganganak. Niyakap niya ang sanggol nang may umuusbong na pag-asa. Umuwi siya bitbit ang isang plastik ng mga murang lampin na pinagtipiran niya mula sa natitirang barya sa kanyang pitaka. Inaasahan niyang sasalubungin siya ng mainit na kape, ng kapayapaan, at ng isang pamilya. Sa halip, ang sumalubong sa kanya ay ang pag-iwas ng paningin ng sarili niyang asawa. Si Marco ay nakatayo sa kabilang ibayo ng rehas, nakapamulsa ang mga kamay. Wala itong ginagawang hakbang para buksan ang gate. Tila ba isa siyang estranghero na nagmamasid sa isang pulubing nakikiusap sa labas ng kalsada. Marco, ano ang ibig mong sabihin? Bahay natin to. Kagagaling ko lang sa ospital. Nilalamig ang anak natin. Nanginginig ang boses ni Trina. Hindi iyon dahil sa takot, kundi sa matinding pagkalito at kirot mula sa kanyang sugatang katawan. Ang maligamgam na gatas ng ina ay nagsimulang tumagas, bumabakat sa manipis niyang blusa, dahan-dahang nanlalamig ng madampi sa hangin ng gabi. Ang pinto sa sala ay bumukas. Mula sa labas, kitang-kita ni Trina ang mainit na liwanag na nagpapakita sa mamahaling sofa at kumikislap na chandelier. Mga kagamitang mismong pawis, puyat at dugo niya ang nagbayad. Mula sa liwanag na yon, matikas na naglakad palabas si Doña Veronica. Ang amoy ng mamahaling pabango nitong lavender ay sumabay sa ihip ng hangin at umabot sa kinatatayuan ni Trina. Pilit nitong tinatabunan ng amoy ng betadine, maasim na pawis, at natuyong dugo na kumakapit sa sariling balat ni Trina. Hindi mo ba naintindihan ang sinabi ng asawa mo? Matalim at puno ng pag-uyam ang mga mata ng matanda habang pinapagpag ang laylayan ng kanyang sutlang roba. Hindi namin kailangan ng dagdag na pabigat dito. Wala kang kwentang manugang at ngayon, magdadala ka pa ng panibagong palamunin. Kung mahal mo ang pamilya, matuto kang magtiis sa labas. Umalis na kayo. Ang plastik na hawak ni Trina ay dahan-dahang dumulas mula sa kanyang namamanhid na mga daliri. Bumagsak ito sa semento. Nagkalat ang mga nakatuping lampin sa maruming kalsada, kasama ang isang nilamukot na papel, ang resibo ng kanyang paglabas sa ospital kung saan malinaw na nakapangalan ang nagbayad, Trinidad Monteverde. Isang napakapait na patunay na siya mismo ang nagbayad ng sarili niyang pagdurusa dahil walang mailabas na pera ang lalaking pinakasalan niya. Hindi siya nakaiyak. Ang matinding panlalamig ay parang mga uod na gumapang mula sa kanyang mga talampakan paakyat sa kanyang gulugod. Ang kanyang sikmura ay bumaliktad, hindi dahil sa gutom, kundi sa matinding pandidiri sa kasinungalingang tinawag niyang pamilya. Wala siyang maramdamang galit sa mga sandaling iyon, tanging isang nakakamatay na pamanhid. Ganito na lang ba? Ganito na lang ba ang halaga ko? Isang katanungang bumasag sa kanyang kaluluwa habang nakatingin sa mukha ng asawang hindi man lang makasagot sa kanyang ina. Ibinigay niya ang lahat, ang kanyang ipon, ang kanyang pangalan, para sa titulo ng bahay na ito, para lamang mapanatili ang pekeng kapayapaan, ang kanyang dangal. At sa sandaling siya ay pinakamahina, sa sandaling muntik na siyang mamatay sa operating table para lang magluwal ng isang supling na mag-uugnay sa kanila, itinapon siya na parang isang basahang puno ng dugo. Ang ilaw sa katabing bahay ay nag-umpisang sumindi. Ang pakiramdam ng labis na hiya
ay tila libo-libong maliliit na karayom na tumutusok sa manipis na balat ni Trina. Nakikita siya ng mga kapitbahay. Nakikita ang kanyang pagkaawa-awa, ang kanyang pagkatalo. Marco, parang awa mo na. Pagmamakaawa ng kanyang tuyong labi, tinatapakan ang natitira niyang dangal. Hayaan mo lang kaming makapasok ng anak mo. Kahit sa malamig na sahig lang ng garahe ngayong gabi. Ngunit dahan-dahang umatras si Marco. Tumalikod ito at naglakad papasok sa mainit at magarang bahay, kasunod ang matagumpay at malupit na ngiti ni Doña Veronica. Ang pag-ikot ng kandado mula sa loob ay isang marahas na kumpirmasyon na tuluyan ng isinara ang pinto ng kanyang buhay. Ang sanggol sa kanyang bisig ay nag-umpisang magwala sayak dahil sa tindi ng hamog, ngunit ang inosenteng tinig na yon ay pilit na nilamon ng mapanglaw na dilim sa labas ng saradong gate. Ang bawat hakbang papalayo sa rehas na yon ay tila paghila ng sarili niyang mga buto. Hindi na lumingon pa si Trina. Ang walang tigil na pag-iyak ng kanyang sanggol ay nagdudulot ng mahapding panginginig sa kanyang dibdib. Napilit niyang pinapatahan sa pamamagitan ng pag-ugoy gamit ang mga bisig na namamanhid sa pagod. Sa ilalim ng madilim na langit, ang tanging yumayakap sa kanila ay ang malupit na hamog na sumusuot sa kanilang panginginig. Wala nang sasakyang dumadaan sa makitid na kalsada ng subdibisyon. Nararamdaman ni Trina ang maligamgam at malagkit na likido na dahan-dahang gumagapang pababa sa kanyang mga hita. Sariwa pa ang kanyang mga tahi. Ang bawat paghakbang ay isang tahimik na pagdurusa, isang matinding kirot na pilit niyang nilulunok upang hindi siya tuluyang bumagsak. Ang amoy ng aspalto at malamig na usok ng gabi ay humahalo sa amoy ng kanyang sariling dugo. Pagdating sa kanto kung saan may isang lumang silungan ng mga nag-aabang ng masasakyan, unti-unting bumigay ang kanyang mga tuhod. Umupo siya sa malamig at magaspang na semento. Walang dingding ang silungan upang harangan ang hangin, kaya inalis niya ang kanyang manipis na jacket upang ibalot sa nanginginig na katawan ng anak. Mula sa bulsa ng jacket, isang nilamukot na papel ang nahulog sa kanyang lap. Ang kanyang opisyal na hospital discharge form. Kinuha niya ito at maingat na inilagay sa ibabaw ng kumot ng sanggol. Ginagawa itong dagdag na pananggalang upang hindi dumiretso ang malamig na hangin sa mukha ng bata. Habang nakatitig sa papel na yon na tinatangay ng hangin, malinaw na nakita ng kanyang namamagang mga mata ang nakasulat sa ibabang bahagi. Fully paid. Billed to Trinidad Monteverde. Ang papel na yon ay higit pa sa resibo ng ospital. Isa itong sampal ng katotohanan na gumising sa isang mapait na alaala. Naalala niya ang araw ng pirmahan nila ang kontrata ng bahay na katataboy lang sa kanya. Siya ang naglabas ng buong down payment mula sa naipon niyang pera sa negosyo. Siya ang nagbayad ng mga buwis. Ngunit sa mismong araw ng pirmahan, hinawakan ni Marco ang kanyang kamay. May tamis sa boses, ngunit puno ng patagong pagkontrol. Trina Hon, alam mo naman si Mama, di ba? Gusto niya pakiramdam niya lalaki ako sa pamilyang to. Ang mga salitang ginamit noon ni Marco upang lasunin ang kanyang isip. Ipangalan natin sa ating dalawa ang titulo. It's just a piece of paper. Ang mahalaga, atin to. Para sa magiging pamilya natin. Ayoko lang may masabi ang pamilya ko na under ako sa asawa. Upang mapanatili ang kapayapaan, upang iligtas ang ego ng isang lalaking walang maipagmalaki, pumayag siya. Ibinaba niya ang kanyang sarili para itaas ang dangal ni Marco. At ngayon, heto siya. Ang papel na pinoprotektahan ng ego ng kanyang asawa noon ay naging sandata upang palayasin siya. At ang papel na pinagbayaran niya ng sarili niyang dugo at pera ngayon ay nagsisilbing manipis na bubong sa mukha ng kanyang anak sa gitna ng kalsada. Isang mapait na ngiti ang namuo sa nanginginig na labi ni Trina. Ang pagiging mabuting asawa ay naging isang sumpa. Ang kanyang paningin
ay nagsimulang umikot. Ang bigat sa kanyang puson ay naging isang matinding pag-init. Hudyat na ang kanyang katawan ay tuluyan ng sumusuko sa pagkawala ng dugo at matinding pagod. Kinagat niya ang kanyang ibabang labi hanggang sa malalasahan niya ang kalawang ng sarili niyang dugo. Pilit nilalabanan ang pagpikit ng kanyang mga mata. Kailangan niyang mabuhay. Kailangan ng anak niya ng ina. Ngunit ang mundo ay unti-unting naging itim. Kasabay ng pagbagsak ng kanyang ulirat, isang nakakapasong dilaw na liwanag, ang mabilis na gumuhit sa dilim. Isang sasakyan ang huminto sa mismong harapan ng silungan. Ang matalim na ilaw mula rito ay tumagos sa kanyang nanlalabong paningin. Bago pa man tuluyang lamunin ng kadiliman ng kanyang kamalayan, iginapos ni Trina ang kanyang buong katawan sa paligid ng sanggol, hinayaang ang kanyang sariling likod at mukha ang sumalubong sa matigas na semento ng kalsada. Ang liwanag ay tila mga punyal na tumitistis sa kanyang talukap. Ramdam ni Trina ang isang malakas, ngunit maingat na paghawak sa kanyang balikat, sinundan ng isang boses na pamilyar pero tila galing sa kabilang panig ng mundo. Wala siyang marinig na ingay ng makina, tanging ang mabilis at mabigat na paghinga ng isang tao sa kanyang tabi. Trina? Trina, gumising ka! Diyos mio, bakit ka nandito? Nang idilat niya ang kanyang mga mata, ang puting kisame ng isang silid ang bumati sa kanya. Hindi ito ang kisame ng kanyang kwarto sa bahay ng mga Villarreal. Ang hangin dito ay amoy antiseptic, malinis, at walang halong pabango ng lavender na sumasakal sa kanya noon. Sa tabi niya, nakaupo si Dr. Emilio Cruz, ang doktor na nagpaanak sa kanya 3 araw lang ang nakakaraan. Ang kanyang muka ay bakas ng matinding pag-aalala at galit. Uminom ka muna nito, sabi ni Emilio habang iniaabot ang isang baso ng maligamgam na tubig. Ang init ng baso sa palad ni Trina ay tila muling nagpapatakbo ng dugo sa kanyang naninigas na mga daliri. Ang anak ko, nasaan ang anak ko? Ang tanging lumabas sa tuyong lalamunan ni Trina. Ang kanyang boses ay tila gasgas na plaka, mahina at pira-piraso. Ligtas ang bata. Pinainom na siya ng gatas ng mga nurse sa kabilang kwarto. Mahimbing na siyang natutulog, sagot ng doktor. Huminga ito ng malalim bago nagpatuloy, ang boses ay puno ng pait. Natagpuan kita sa kanto, malapit sa gate ng subdivision nyo. Trina, muntik ka nang maubusan ng dugo. Anong nangyayari? Bakit ka nasa labas sa ganoong kalagayan? Hindi agad sumagot si Trina. Tumingin lang siya sa bintana, kung saan unti-unti nang sumisilip ang liwanag ng umaga. Naalala niya ang bawat sandali ng nagdaang gabi. Ang mukha ni Marco sa likod ng rehas. Ang tawa ni Doña Veronica na tila isang sumpa. Ang pakiramdam ng pagiging basura matapos mong ibigay ang lahat ng iyong halaga. Maya-maya, pumasok ang isang nurse na may dalang maliit na mangkok. Ang usok mula sa mainit na lugaw ay nagdala ng amoy ng luya at manok. Noong buntis pa siya, kahit kailan ay hindi siya pinagluto ng ganito ni Doña Veronica. Lagi itong nagrereklamo na ang amoy ng niluluto ni Trina ay nakakahilo, kaya madalas ay kape at tinapay na lang ang kinakain niya para hindi makagulo. Ang init ng unang subo ng lugaw ay tila humahaplos sa kanyang bituka, ngunit kasabay ng pag-init ng kanyang tiyan ay ang muling pagtigas ng kanyang puso. Trina, seryosong sabi ni Emilio, bilang doktor mo, obligasyon kong sabihin to. Ang katawan mo ay sumusuko na dahil sa pagtrato sa'yo na parang hindi tao. Kung hindi kita nakita kagabi, baka bangkay ka na ngayon. Ang mga taong gumawa niyan sa'yo, hindi mo sila kailangan. You are dying because you chose to stay with people who don't see your worth. Tumayo si Trina mula sa kama kahit ramdam pa niya ang kirot sa kanyang puson. Lumapit siya sa isang malaking salamin sa sulok ng klinika. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon, maputla. Ang mga mata ay lubog at puno ng pait.
Ang buhok ay gulo-gulo at may mga tuyong dahon pa mula sa kalsada. Hinawakan niya ang kanyang mukha. Hinaplos niya ang balat na tila naging estranghero na sa kanya. Doon sa harap ng salamin, naramdaman niya ang isang bagay na matagal na niyang ibinaon para sa kapakanan ng kanyang pamilya. Isang matalim na talino, isang determinasyong hindi kayang buwagin ng kahit anong bakal na gate. Hindi na ako mamamatay, Doc, bulong niya sa sarili, habang ang kanyang mga mata ay unti-unting nagliliyab sa gitna ng kaputlaan. Tapos na ang Trina na nagmamakaawa. Mula ngayon, ako na ang magdidikta kung sino ang papasok at lalabas sa buhay ko. Kinuha niya ang kanyang lumang bag na nasa tabi ng kama. Hinalughog niya ang pinakailalim nito hanggang sa mahanap niya ang isang maliit na notebook na punit-punit na ang gilid. Doon, sa pinakahuling pahina, may nakasulat na isang numero na matagal na niyang iniwasang tawagan. Ang numero ng taong nakakaalam ng lahat ng kanyang mga lihim na ari-arian bago pa man niya nakilala si Marco. Kinuha niya ang telepono sa lamesa at nagsimulang pumindot. Ang bawat pindot ay tila isang bala na ikinakasa sa isang baril. "Hello?" sabi ng boses sa kabilang linya matapos ang ilang ring. "Attorney Salcedo?" Seryosong boses ni Trina. Walang bakas ng pag-aalinlangan. "Ito si Trina Monteverde. Ihanda mo ang lahat ng dokumento para sa Casa de Monteverde. May ililigpit tayong mga basura sa sarili kong bahay." Ang bawat hakbang ni Trina sa loob ng opisina ni Attorney Salcedo ay tila pagbabalik sa isang mundong matagal na niyang kinalimutan. Ang amoy ng lumang papel, ang malamig na simoy ng aircon, at ang dambuhalang lamesa na gawa sa mahogany. Ito ang mundong kinalakihan niya bago pa siya naging isang asawang masunurin sa ilalim ng mga Villarreal. "I'm so sorry, Trina. Hindi ko akalaing hahantong sa ganito," seryosong sabi ni Attorney Salcedo habang inilalapag ang isang makapal na folder sa harapan niya. Ang abogado ay matagal ng kaibigan ng kanyang yumaong ama at siya lamang ang nakakaalam kung gaano kalaki ang tunay na yaman na iniwan ni Trina sa labas ng pintuan ng kanyang asawa. "Don't be sorry, attorney. My stupidity is my own," sagot ni Trina. Ang boses niya ay wala ng bakas ng pagmamakaawa kagabi. Ang lamig sa kanyang mga mata ay sapat na upang magpatahimik sa sinuman. "Gusto ko lang malaman, gaano kabilis natin sila mapapaalis sa bahay ko?" Binuksan ng abogado ang folder. Sa loob ay naroon ang mga kopya ng bank transfers, ang orihinal na resibo ng down payment, at ang amortization records ng mansyon sa Forbes Park na tinitirhan ng mga Villarreal. Ang lahat ng dokumento ay nagpapatunay sa isang masakit na katotohanan. Kahit kailan, walang inilabas na isang kusing si Marco. Ang bawat sentimong ibinayad sa bahay na yon ay galing sa sariling pinaghirapan ni Trina sa kanyang real estate business bago sila ikasal. "Technically, the property is under both your names," panimula ni Attorney Salcedo. "But because you used your premarital funds, which I have documented here, and since Marco has no source of income for the past 3 years, we can file for a judicial partition or, even better, a recovery of possession based on fraud and lack of contribution." Hinaplos ni Trina ang kanyang pirma sa ibaba ng kontrata. Naalala niya ang araw na pinirmahan niya ito. Ang hiyaw ng mga Villarreal noon, ang pagyakap sa kanya ni Doña Veronica na parang isang tunay na ina. Ngunit ngayon, alam na niya ang totoo. Hindi siya tinanggap bilang pamilya. Tinanggap siya bilang isang bangko na may kasama pang apo. "Attorney, may nalaman pa ako?" Dagdag ng abogado. Ang boses ay bumaba. "May impormasyon akong nakuha na si Doña Veronica ay nakikipag-usap na sa isang realtor. Balak nilang paupahan ang kalahati ng bahay mo sa isang distant relative nila, isang mayamang balo na gusto nilang ipakilala kay Marco. They were planning to replace you even before you gave birth, Trina."
Isang tuyong tawa ang kumawala sa mga labi ni Trina. Ang sikmura niya ay muling bumaliktad, ngunit hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa matinding pagkamuhing nararamdaman niya para sa taong pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay. Ang konsepto ng hiya o si Dien na matagal niyang pinangalagaan para sa kanyang asawa ay tuluyan ng gumuho. Wala na siyang pakialam kung anong sabihin ng ibang tao. Gusto nilang palitan ako sa bahay na ako ang bumili? Bulong ni Trina habang ang kanyang mga kuko ay bumaon sa balat ng folder. Gusto nilang gawing hotel ang pinaghirapan ko habang ang anak ko ay natutulog sa kalsada? Kinuha niya ang panulat sa ibabaw ng lamesa. Ang bigat ng ginto sa panulat ay tila nagpapaalala sa kanya ng kanyang tunay na kapangyarihan. Trina, sigurado ka na ba rito? Tanong ni Attorney Salcedo habang iniaabot ang isang dokumento. Once we serve this, there is no turning back. It will be a total eviction. Mapapahiya sila sa buong subdibisyon. Your mother-in-law will lose her precious reputation. Iyon ang plano ko, attorney. Sagot ni Trina ng walang kurap. Gusto kong makita nila kung gaano kabilis mawala ang lahat kapag ang pabigat na tulad ko ay tumigil na sa pagbubuhat sa kanila. Ibinigay ng abogado sa kanya ang isang papel na may selyo ng korte. Ito ang special power of attorney at ang paunang eviction notice. Anong gusto mong gawin natin ngayon? Tanong ng abogado. Tiningnan ni Trina ang kanyang sarili sa salamin ng opisina. Ang maputla niyang mukha ay tila naging isang maskara ng bakal. Ipaparamdam ko sa kanila ang lamig ng kalsada, seryosong sabi ni Trina. Pero bago yun, kakausapin ko muna si Lucio Reyes. Kung gusto ni Doña Veronica ng bagong bisita sa bahay ko, bibigyan ko siya ng isa na hindi niya kailanman malilimutan. Shbo, mabango ang lechon na nakahain sa gitna ng mahabang lamesa sa loob ng mansyon. Ang balat nito ay kumikinang sa ilalim ng dambuhalang chandelier, habang ang amoy ng kani-kanilang mga mamahaling alak ay humahalo sa halimuyak ng mga sariwang bulaklak na kinuha pa sa Baguio. Maririnig ang mahihinhin na tawanan at ang kalantog ng mga pilak na kubyertos na tumatama sa mga mamahaling plato. Mga platong binili ni Trina nung nakaraang anibersaryo nila ni Marco. Sa gitna ng sala, suot ang kanyang pinakamagandang perlas ay si Doña Veronica. Ang kanyang boses ay tila musika sa pandinig ng kanyang mga panauhin habang naglalakad siya ng may kasamang ngiti. Ay mare, wag mo na sanang itanong tungkol sa manugang ko. Bulong ni Doña Veronica sa isa niyang kaibigan. Sapat na para marinig ng mga katabing bisita. Alam mo naman, ginawa namin ang lahat. Pinatira namin siya rito. Binigyan ng lahat ng ginhawa, pero sadyang may mga taong hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Iniwan kami ni Trina. Sumama raw sa ibang lalaki pagkalabas ng ospital. Kawawa nga itong si Marco, halos hindi makakain sa lungkot. Sa isang sulok, nakaupo si Marco na may hawak na baso ng whiskey. Hindi siya makatingin ng diretso sa mga tao. Ang kanyang mga balikat ay nakakibit. Tila ba pilit niyang pinapaliit ang kanyang sarili sa harap ng kasinungalingan ng kanyang ina. Ngunit wala siyang ginawa. Wala siyang sinabi. Ang bawat tungga niya ng alak ay tila paraan upang lunurin ang katotohanang siya mismo ang nag-lock ng gate sa asawa niyang nag-aagaw buhay. Sa labas ng gate, sa loob ng isang itim na sasakyan na nakaparada sa dilim, nakamasid si Trina. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa manibela. Mula sa kanyang kinalalagyan, nakikita niya ang anino ng mga taong nagsasaya sa loob ng bahay na siya ang nagpundar. Nakita niya ang isang katulong na lumabas upang itapon ang isang tumpok ng mga basahan sa basurahan sa tapat ng gate. Kumirot ang dibdib ni Trina nang makita ang isa sa mga basahang yon. Iyon ay ang paborito niyang duster, ang damit na suot-suot niya noong masaya pa siyang nagluluto para sa pamilyang ito. Ngayon, ginagamit na lamang itong pamunas ng mga natapong mantika at dumi sa sahig ng mga Villarreal bago tuluyang itapon na parang basura.
Sila ang mga magnanakaw, Trina. At ikaw ang nagmamay-ari ng lahat ng kinuha nila. Isang malamig na boses ang bumasag sa katahimikan sa loob ng sasakyan. Nilingon ni Trina ang lalaking nakaupo sa passenger seat. Si Lucio Reyes, isang matikas na Ginoo na may matalim na mga mata at seryosong mukha. Si Lucio ang pinakamalaking kliyente ni Trina noong siya ay nasa real estate pa at ang tanging tao na nakakaalam kung gaano katindi ang galing ni Trina sa pagnenegosyo. Handa ka na ba? Tanong ni Lucio habang nakatingin din sa nagliliwanag na mansyon. Pwede nating itigil ang party na yan ngayon din. One call to my security team at kaladkad silang lalabas sa kalsada. Huminga ng malalim si Trina. Ramdam niya ang init ng puot na tila kumukulo sa kanyang dugo. Gigil. Gusto niyang bumaba, sampalin si Doña Veronica sa harap ng lahat ng mga bisita at ipakita ang mga dokumentong magpapatunay na sila ay mga palamunin lamang. Ngunit dahan-dahang binitiwan ni Trina ang manibela. Ang kanyang mukha ay naging kalmado. Isang kalmadong mas nakakatakot kaysa sa kahit anong galit. Hindi, Lucio. Seryosong sabi ni Trina. Hayaan mo muna silang mabusog. Hayaan mo silang isipin na panalo sila. Gusto kong namnamin nila ang huling gabi ng karangyaan sa bahay na ito. Mas masakit ang pagbagsak kapag nasa rurok ka ng saya. Inabot ni Lucio ang isang folder kay Trina. Ito ang deed of sale. Nakahanda na ang pondo. Sa sandaling pirmahan mo ito, ang bahay na ito ay magiging pag-aari na ng kumpanya ko. At dahil ako ang may-ari, may karapatan akong magpalayas ng kahit sinong squatter na nakatira rito. Kinuha ni Trina ang panulat. Sa ilalim ng madilim na kalsada, habang naririnig ang malalayong tunog ng tawa mula sa loob ng mansyon, pinirmahan niya ang dokumento. Ang bawat guhit ng kanyang pirma ay tila pagputol sa huling hibla ng pag-ibig na nararamdaman niya para kay Marco. Lucio? Tawag ni Trina habang ibinibigay ang papel. Gusto ko, sa araw ng eviction, ako ang mag-abot ng sulat sa kanila. Gusto kong makita ang mga mukha nila kapag nalaman nilang ang bahay na pinagmamayabang nila ay pag-aari na ng taong itinapon nila sa kalsada. Ngumiti si Lucio, isang ngiting puno ng respeto at paghanga. As you wish, Trina. At tungkol sa alok ko, kailangan ko ng isang partner na kasing talim mo sa negosyo. Pagkatapos nito, handa ka na bang bumalik sa itaas? Tumingin si Trina sa bintana ng sasakyan. Ang refleksyon niya ay hindi na ang babaeng sugatan at maputla sa ospital. Ang nakikita niya ay isang babaeng handang sumunog ng tulay upang makagawa ng bagong daan. Hindi lang ako babalik sa itaas, Lucio. Bulong niya habang umaandar ang sasakyan, papalayo sa mansyon. Sisiguraduhin kong wala silang babalikan. Anging loob ng penthouse ni Lucio Reyes ay balot ng katahimikan, malayo sa ingay ng mundong pilit sumisira kay Trina. Dito, ang tanging maririnig ay ang mahinang pag-ikot ng aircon at ang marahang pagtama ng kristal na baso sa ibabaw ng lamesang gawa sa itim na marmol. Ang amoy ng mamahaling leather at sariwang kape ay tila nagbibigay ng bagong lakas sa bawat paghinga ni Trina. Sa harap niya, ang deed of sale ay hindi lamang isang tumpok ng mga papel. Para kay Trina, ito ang kanyang kalayaan. Ang bawat patak ng tinta mula sa kanyang panulat ay tila dugong nananalatay sa isang bagong katawan. Isang katawang hindi na marunong manginig sa takot o magmakaawa para sa pag-ibig. Sigurado ka na ba rito, Trina? Tanong ni Lucio habang tinitingnan ang kanyang pirma. Ang boses ng lalaki ay malalim, walang halong pag-aalinlangan, tanging respeto. This house is worth millions, more than the selling price. You're giving it to my firm at a discount. Hindi pera ang habol ko ngayon, Lucio, sagot ni Trina. Sumandal siya sa malambot at malamig na upuang katad. Nararamdaman niya ang hapdi ng kanyang mga tahi, ngunit mas ramdam niya ang tibay ng kanyang loob. I need the liquidity. Gusto kong simulan ang sarili kong kumpanya.
At gusto kong mawalan ng legal na karapatan si Marco sa bahay na yan. Once it's a corporate asset under your name, wala siyang magagawa. He can't claim it's a conjugal home because he never contributed a single centavo. Tumango si Lucio. Kinuha niya ang selyong bakal, ang dry seal ng kanyang kumpanya. Sa isang mabilis at mabigat na pagdiin sa papel, narinig ang malutong na pagkaipit ng hibla ng dokumento. Ang tunog na yon ay tila musika sa pandinig ni Trina. Mas matamis pa yon kaysa sa kahit anong pangako ng katapatan na narinig niya mula kay Marco. "It's done," sabi ni Lucio. Inabot niya kay Trina ang isang checkbook at isang makapal na asul na folder. "The initial capital for your startup is ready. At ito ang hiniling mo." Binuksan ni Trina ang asul na folder. Sa loob ay naroon ang opisyal na notice to vacate. Ang bawat salita roon ay malamig, teknikal, at walang puso. Hustong-husto para sa mga taong wala ring puso. Nakasaad doon na ang mga nakatira sa mansyon ay mayroon na lamang 3 araw upang ilikas ang lahat ng kanilang kagamitan bago ang formal na turnover sa bagong may-ari. 3 days! Bulong ni Trina. Masyado yatang matagal ang 3 araw para sa mga taong hindi marunong maghintay sa isang ina na kagagaling lang sa operasyon. "If you want, we can make it effective immediately," alok ni Lucio. Ang kanyang mga mata ay nananatiling matalas. "My legal team is ready to back you up. We have the police coordination for the eviction." Umiling si Trina. Hinaplos niya ang kanyang tiyan na balot pa ng benda. Naalala niya ang lamig ng kalsada, ang amoy ng usok, at ang pakiramdam ng basang damit dahil sa tumagas na gatas. Ang bawat sandali ng kahihiyang yon ay nakaukit sa kanyang isip. "No, Lucio. I want to see them pack," sabi ni Trina. Ang kanyang boses ay tila talim ng kutsilyo. "Gusto kong makita si Doña Veronica na namimili kung aling alahas ang isasalba niya habang kinakaladkad palabas ang kanyang mga gamit. Gusto kong makita si Marco na tumitingin sa akin, hindi bilang asawa, kundi bilang ang taong may hawak ng susunod niyang matutulugan." Inabot ni Lucio ang asul na folder kay Trina. "Then it's yours to deliver. Just give me the word, and my men will be there to secure the perimeter. Don't let them gaslight you again, Trina. You're no longer the victim. You're the landlord." Tumayo si Trina. Ang kanyang tindig ay tuwid, walang bakas ng pagkakayuko. Sa labas ng bintana, ang mga ilaw ng lungsod ay tila mga hiyas na naghihintay na pitasin. Ngumiti siya. Isang ngasang ngiti na hindi umaabot sa kanyang mga mata. "Landlord?" Pag-uulit ni Trina habang mahigpit na hawak ang folder. "I'm more than that, Lucio. I'm the storm they never saw coming." Lumakad siya palabas ng opisina. Ang tunog ng kanyang mga takong sa sahig ay tila isang babala. Sa kanyang isip, muling bumukas ang gate ng mansyon. Ngunit sa pagkakataong ito, siya ang magsasara nito mula sa loob. Ang buong mansyon ay puno ng halimuyak ng mga sariwang rosas at liryo. Ngunit ang bawat talulot ay tila nagtatago ng kabulukan sa ilalim ng malakas na amoy ng insenso. Gabi ng kaarawan ni Doña Veronica. Ang mga kristal na baso ay nagkikislapan sa ilalim ng mga ilaw, habang ang mga bisitang kabilang sa mataas na lipunan ay abala sa pagpapalitan ng mga matatamis ngunit plastik na papuri. Sa gitna ng sala, nakasuot ng asul na sutla si Doña Veronica, tila isang reyna na nagbibigay pugay sa kanyang mga nasasakupan. "Ay, salamat sa pagdating, Mare. Alam mo naman, kailangan nating magdiwang kahit paano. Sa kabila ng mga pagsubok na dinala ng dating manugang ko," wika niya. Ang boses ay puno ng mapagkunwaring pait na sadyang pinalakas para marinig ng lahat. Ngunit ang tawanan ay biglang naputol. Ang malaking pinto sa harap ay dahan-dahang bumukas, hindi dahil sa hangin, kundi dahil sa isang marahas na pagtulak na nagdulot ng malakas na pagtama ng kahoy sa dingding. Pumasok ang isang babae.
Hindi siya ang Trina na kilala nila. Ang babaeng laging nakayuko, ang babaeng amoy kusina, ang babaeng laging may bakas ng pagod sa mga mata. Ang Trina na nakatayo sa harap nila ay suot ang isang hapit na pulang damit, kasing kulay ng dugo, kasing init ng apoy. Ang kanyang buhok ay maingat na nakaayos at ang kanyang mga labi ay pinintahan ng matingkad na pula na tila isang babala. Ang amoy ng kanyang mamahaling French perfume ay mabilis na lumaganap sa silid. Nilalamon ang amoy ng mga bulaklak ni Doña Veronica. Trina, ang tanging lumabas sa nangangatog na labi ni Marco. Halos mabitawan niya ang kanyang baso ng alak habang nakatitig sa asawang tila naging isang estranghero. Magandang gabi sa inyong lahat. Mukhang marami tayong bisita, sabi ni Trina. Ang kanyang boses ay kalmado, tila isang malalim na lawa, ngunit may talim na kayang humiwa ng bakal. Lumapit si Doña Veronica. Ang kanyang mukha ay agad na napuno ng puot. Ang kapal din naman ng mukha mong magpakita rito matapos mo kaming iwan. At ano yang suot mo? Wala kang galang. Birthday ko ngayon. Ngumiti si Trina, isang ngiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. Lumakad siya, nang dahan-dahan patungo sa gitna ng sala. Ang tunog ng kanyang mga takong sa makintab na sahig ay tila bawat tibok ng orasan na nagbibilang ng nalalabing oras ng mga Villarreal. Huminto siya sa harap ng lamesang kristal kung saan nakalagay ang malaking birthday cake. Hindi ako naparito para makipag-away, Mama. Wika ni Trina, binibigyang diin ang salitang mama nang may halong uyam. Naparito ako para mag-abot ng regalo dahil alam ko kung gaano nyo kahilig ang kumuha ng mga bagay na hindi naman sa inyo. Inilabas ni Trina ang isang makapal na asul na sobre mula sa kanyang mamahaling bag. Sa isang mabilis na galaw, binitawan niya ito sa ibabaw ng lamesa. Ang bigat ng sobre ay nagdulot ng mahinang pagyanig ng mga kristal na baso sa paligid nito. Ano to? Nanginginig na tanong ni Marco habang dahan-dahang lumalapit. Basahin mo, Marco. Baka sakaling maalala mo kung paano magbasa ng batas. Tutal sanay ka namang magbasa ng mga credit card bill na ako ang nagbabayad. Sagot ni Trina. Binuksan ni Marco ang sobre. Ang kanyang mukha ay uunti-unting nawalan ng kulay. Naging kasing puti ng frosting ng cake sa harap niya. Eviction! Notice? Trina, ano to? Hindi mo pwedeng gawin to. Bahay natin to. Maling impormasyon, Marco, sabi ni Trina habang humahakbang palapit sa kanya. Hindi nyo na bahay ito. Ibinenta ko na ang ari-ariang ito sa kumpanya ni Lucio Reyes. At bilang bagong may-ari, may karapatan silang paalisin ang sinumang pabigat na nakatira rito nang walang pahintulot. Isang malakas na singhap ang narinig mula sa mga bisita. Ang bulungan ay tila isang apoy na mabilis na kumalat. Si Doña Veronica ay tila hihimatayin sa tindi ng kahihiyan. Ang kanyang mga kamay ay humawak sa kanyang perlas. Pilit na kumakapit sa huling bakas ng kanyang pekeng karangalan. You witch! Wala kang utang na loob. Pinatira ka namin dito. Sigaw ni Doña Veronica. Ang kanyang boses ay pumiyok sa tindi ng galit. Pinatira? Pag-uulit ni Trina, ang kanyang mga mata ay nanlilisik na ngayon. Binili ko ang bahay na ito gamit ang sarili kong pera bago pa tayo ikasal, Doña Veronica. Pinatira ko kayo rito dahil naniwala ako sa kasinungalingan ng pamilya nyo. Pero nung gabi na, kailangan ko ng tulong. Nung gabi na nanganak ako at duguan sa labas ng gate na, to, saan napunta ang pamilya na sinasabi nyo? Tumingin si Trina sa paligid. Sa mga bisitang ngayon ay nakatingin na nang may pandidiri kay Doña Veronica. 3 araw. Malamig na deklarasyon ni Trina. May 3 araw kayo para iligpit ang mga gamit nyo. Pagkalipas ng 3 araw, ang mga security men ni Lucio ang maglalabas sa inyo. At huwag nyo nang subukang gamitin ng hiya o utang na loob sa akin. Dahil nung nilock nyo ang gate na yan nung isang gabi,
Kinalimutan ko na ang kahulugan ng mga salitang yan. Tinalikuran sila ni Trina. Ang kanyang pulang damit ay tila isang naglalagablab na bandila ng tagumpay sa gitna ng bawat pag-atras ng mga Villarreal. Ngunit bago siya tuluyang lumabas, lumingon siya kay Marco na ngayon ay nakatayo lamang sa gitna ng sala. Hila-hila ang kanyang sariling kawalan ng kwenta. By the way, Marco, dagdag ni Trina, iyong mga lampin na itinapon nyo sa kalsada noong gabi na pinalayas nyo kami, huwag kang mag-alala. Hindi ko yon isasama sa listahan ng mga babayaran mo sa akin. Consider it my last gift for your mother's birthday. Ang katahimikan sa loob ng mansyon, matapos umalis ng mga huling panauhin, ay mas nakakabingi kaysa sa kahit anong sigaw. Ang mga tirang pagkain sa lamesa ay nagsimula ng mangamoy panis, humahalo sa amoy ng mga lantang bulaklak na tila nakikiramay sa biglang paglamig ng bahay. Si Doña Veronica ay nakaupo sa sahig. Ang kanyang asul na sutlang damit ay gusot-gusot at may mantsa ng natapong alak. Marco, gawin mo ang lahat. Tawagan mo ang mga kaibigan mo. Hindi tayo pwedeng umalis dito. Ang boses ng matanda ay pumiyok sa tindi ng desperasyon. Ang kanyang mga kamay ay pilit na kinakalos ang mga perlas sa kanyang leeg. Tila ba doon siya kumukuha ng huling lakas. Ngunit si Marco ay nakatayo lamang sa tabi ng bintana, nakatingin sa labas kung saan nakaparada ang dalawang malaking truck na may tatak na Reyes Logistics. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Mama, wala na tayong pera. Wala na ring gustong tumulong sa atin. Alam na ng lahat ang ginawa natin kay Trina. Ang mga kaibigan ko, hindi na sumasagot sa mga tawag ko. Isang malakas na pagtulak sa pinto ang bumasag sa kanilang pag-uusap. Pumasok ang 4 na lalaking nakasuot ng uniforme ng security, pinangungunahan ni Lucio Reyes. Sa likuran nila, dahan-dahang naglakad si Trina. Wala na siyang suot na pulang damit. Sa pagkakataong ito, suot niya ang isang itim na business suit. Malamig, propesyonal, at walang bahid ng emosyon. Ang oras niyo ay tapos na, wika ni Lucio habang tinitingnan ang kanyang relo. Ang bawat salita niya ay tila pagpukpok ng martilyo sa kabaong ng dangal ng mga Villarreal. Trina, please, pag-usapan natin to. Lumapit si Marco. Sinubukang hawakan ang kamay ni Trina. Asawa mo ako. May anak tayo. Hindi mo pwedeng gawin to sa amin. Saan kami pupunta ni Mama? Mabilis na iniwas ni Trina ang kanyang kamay. Ang kanyang tingin ay tila yelong dumampi sa balat ni Marco. Asawa? Naalala mo lang ang salitang yan kapag wala ka nang matutulugan. Nasaan ang asawa? Noong gabi na nakikiusap ako sa labas ng gate na to habang ang anak mo ay nanginginig sa hamog? Lumapit si Doña Veronica. Pilit na ibinabalik ang kanyang dating bagsik. Wala kang puso. Utang na loob mo sa amin ang apelyidong Villarreal. Kung hindi dahil sa amin, isa ka lang ordinaryong negosyante. Ang apelyidong Villarreal? Tumawa si Trina, isang tawang puno ng pait. Ang apelyidong yan ang pinakamahal na pagkakamaling binayaran ko. Binayaran ko yan ng 3 taon ng aking buhay, ng bawat sentimo ng aking ipon, at halos ng sarili kong buhay noong nakaraang linggo. At ngayon, Doña Veronica, tapos na ang bayaran. Senyas ni Trina sa mga lalaki ni Lucio. Nagsimula silang maghakot. Ang bawat pagbuhat sa mga mamahaling gamit, ang TV, ang mga sofa, ang mga dekorasyong gawa sa kristal, ay nagdudulot ng isang uri ng panginginig sa sahig. Ang tunog ng mga mabibigat na hakbang ng mga lalaki ay tila nagbubura sa bawat bakas ng karangyaan ng mga Villarreal. Teka, ang mga alahas ko, ang mga gamit ko. Sigaw ni Doña Veronica habang pilit na humaharang sa mga lalaki. Dadalhin lang namin ang mga gamit na nakalista sa inventory na binayaran ni Trina. Malamig na sabi ni Lucio. Ang mga gamit na napatunayang sa inyo talaga, gaya ng mga lumang damit nyo, ay nakalagay na sa mga plastic na bag sa labas ng gate. Doon ay tuluyang gumuho si Doña Veronica.
Ang makita ang kanyang mga gamit na nakasilid sa mga itim na trash bag sa kalsada, kung saan makikita ng lahat ng kapitbahay, ay ang pinakamataas na antas ng hiya na naranasan niya. Ang mga kapitbahay na dati ay tinitingala siya, ay ngayon ay nakadungaw sa kanilang mga bintana, bumubulong, at ang ilan ay kumukuha pa ng litrato gamit ang kanilang mga telepono. Lumapit si Trina kay Marco sa huling pagkakataon. Inabot niya ang isang maliit na sobre. Ito ang huling tulong na ibibigay ko sa iyo, ang mga papeles para sa annulment. Pirmahan mo ito at hindi ko nahahabulin ang mga utang na iniwan mo sa mga credit card ko. Trina, ganoon na lang ba yon? Tanong ni Marco. Ang kanyang boses ay tila isang hikbi na hindi mailabas. Noon pa to natapos, Marco. Noong gabi na, mas pinili mong manahimik habang itinataboy ako ng nanay mo. Sagot ni Trina. Ang katahimikan mo noon ang naging pirma sa katapusan ng pagsasama natin. Tinalikuran sila ni Trina at naglakad palabas ng mansyon. Sa bawat hakbang niya, nararamdaman niya ang paggaan ng kanyang dibdib. Ang amoy ng alikabok mula sa mga hinahakot na gamit ay unti-unting napapalitan ng amoy ng malinis na hangin sa labas. Pagdating niya sa gate, tumigil siya at tumingin sa taas. Ang pangalang Villarreal na nakaukit sa marmol na pader ay dahan-dahang tinatakpan ng isang malaking tarpaulin na may nakasulat na Property of Reyes Holdings, strictly no trespassing. Sumakay si Trina sa kanyang sasakyan. Mula sa side mirror, nakita niya si Marco at Doña Veronica na nakatayo sa gitna ng kalsada, napapalibutan ng mga itim na trash bag, habang ang mga ilaw ng mansyon ay isa-isang pinapatay mula sa loob. Ang dilim na bumalot sa kanila ay ang mismong dilim na ibinigay nila kay Trina noong nakaraang linggo. Ngunit sa pagkakataong ito, wala nang babalik para buksan ang gate para sa kanila. Ang kalsada sa labas ng mansyon ay tila naging isang entablado ng kahihiyan. Ang malamig na bugso ng hangin ay nagdadala ng amoy ng paparating na ulan. Humahalo sa amoy ng alikabok mula sa mga plastik na bag na nakatambak sa gilid ng bangketa. Sa ilalim ng madilaw na ilaw ng poste, ang anino ni Doña Veronica ay tila isang baliw na sumasayaw habang pilit nitong hinahalughog ang isa sa mga trash bag upang hanapin ang kanyang paboritong tsinelas. Marco, bakit mo hinayaang mangyari to? Ang mga kapitbahay, tinitingnan tayo. Ang boses ng matanda ay puno ng panginginig, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa matinding hiya. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig, habang pilit na itinatago ang kanyang muka sa likod ng kanyang maruming sutlang bandana. Sa kabilang dako, nakatayo si Marco. Ang kanyang mga balikat ay nakakubli. Ang kanyang paningin ay nakapako sa saradong gate. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabigat na yabag sa kanyang dibdib. Nang marinig niya ang tunog ng pag-andar ng sasakyan ni Trina, parang may kung anong pisi na napatid sa loob niya. Tumakbo siya patungo sa sasakyan bago pa man ito makalayo. Huminto si Trina. Ang dahan-dahang pagbaba ng salamin ng bintana ay naglabas ng amoy ng mamahaling leather at isang uri ng katahimikang nakakabingi. Trina, parang awa mo na. Lumuhod si Marco sa gilid ng kalsada. Ang kanyang mga tuhod ay tumama sa matigas at maruming semento. Kahit ako na lang ang parusahan mo. Wag si Mama. Saan kami pupunta sa ganitong oras? Isipin mo ang anak natin. Hindi ba't gusto mong lumaki siyang may ama? Tumingin si Trina nang diretso sa mga mata ni Marco. Walang galit sa kanyang mga mata, tanging isang malalim na kawalan na mas masakit pa kaysa sa puot. Ang kanyang mga labi ay nananatiling tuwid. Walang bakas ng pag-aalinlangan. Ang anak natin? Marang ulit ni Trina. Ang kanyang boses ay tila isang bulong ng hangin sa gitna ng bagyo. Naalala mo ang anak mo noong gabing kailangan niya ng masisilungan? Noong ang tanging proteksyon niya
ay ang manipis na kumot at ang sarili kong katawan sa gitna ng kalsada. Huwag mong gamitin ang anak ko bilang panangga sa sarili mong kawalan ng kwenta, Marco. Trina, magbabago ako. I'll do anything. Magtatrabaho ako. Susunod ako sa lahat ng gusto mo. Pagsusumamo ni Marco, ang kanyang mga luha ay dahan-dahang dumadaloy, humahalo sa dumi sa kanyang mukha. Kinuha ni Trina ang kanyang pitaka mula sa upuan. Kumuha siya ng ilang piraso ng 500 piso at dahan-dahang binitiwan ang mga ito sa labas ng bintana. Ang mga papel na pera ay tila mga tuyong dahon na sumayaw sa hangin bago lumapag sa putik malapit sa paanan ni Marco. "Iyan," sabi ni Trina. Ang boses ay kasing lamig ng bakal. "Gamitin mo yan para pambili ng gamot at gatas ng nanay mo. Dahil iyan lang ang halaga ng pag-ibig na ibinigay mo sa akin, barya na itinapon sa putikan. Trina, hindi pera ang kailangan ko. Kailangan kita. Kailangan ko ang pamilya natin." Sigaw ni Marco, sinubukang abutin ang pinto ng sasakyan. "Wala ka ng pamilya rito, Marco. Ang pamilyang sinasabi mo ay pinatay niyo noong gabing nilock niyo ang gate na yan." Sagot ni Trina. Itinaas niya ang salamin ng bintana, pinuputol ang huling koneksyon sa pagitan nila. Ang mabilis na paglayo ng sasakyan ay nag-iwan ng isang ulap ng usok na tumama sa mukha ni Marco. Naiwan siyang nakaluhod sa gitna ng kalsada, yakap-yakap ang kanyang sariling braso, habang ang mga piraso ng pera ay dahan-dahang nababasa ng unang patak ng ulan. Sa kabilang bahagi ng kalsada, nakita niya si Doña Veronica na nakaupo na sa ibabaw ng isang tumpok ng mga bag, umiiyak ng walang tunog habang pinapanood ng mga kapitbahay na dati ay tinitingala siya. Ang kanilang toring buhangin ay tuluyan ng ginuho ng ngalon na sila rin ang gumawa. Sa loob ng sasakyan, hindi lumingon si Trina. Ang kanyang mga kamay sa manibela ay matatag. Isang malalim na hininga ang pinakawalan niya. Isang hininga na nagdadala ng lahat ng bigat ng nakaraang 3 taon. Sa bawat metrong inilalayo niya sa lugar na iyon, nararamdaman niya ang dahan-dahang paghilom ng kanyang sugatang kaluluwa. Wala ng takot, wala ng luha. Tanging ang liwanag ng hinaharap na siya mismo ang gagawa. Ang bawat patak ng tubig mula sa kalawanging gripo ay tila isang mabigat na yabag sa katahimikan ng maliit na silid. Hindi ito ang malambot na tunog ng ulan sa bubong ng mansyon. Ito ay ang tunog ng isang gripo na hindi maipasara ng maayos sa loob ng isang barong-barong na kwarto sa gilid ng riles. Ang hangin dito ay hindi amoy lavender o sariwang bulaklak. Ang nananaig ay ang amoy ng pinaglabahan, halong anghit ng dikit-dikit na kabahayan, at ang masangsang na amoy ng piniritong tuyo na nagmumula sa kabilang unit. Si Doña Veronica ay nakaupo sa isang plastik na silya. Ang kanyang dating makinis na balat ay tila naging tuyong papel dahil sa init ng kwarto. Ang kanyang mga kamay na dati ay puro alahas ay ngayon ay namumula at may mga kalyo na dahil sa paglalaba ng sarili niyang mga damit. Isang gawaing dati ay ipinapasa niya sa mga katulong na minsan ay minaliit niya. "Marco, wala na ba talagang natira? Kahit kaunti lang." Ang boses ng matanda ay mahina na. Wala na ang dating bagsik na nakakayanig ng mansyon. Sa kabilang sulok, si Marco ay nakahiga sa isang manipis na kutsyon sa sahig. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa kisameng may mga mantsa ng tulo ng ulan. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo. At ang kanyang paboritong polo shirt ay kupas na at may mantsa ng pawis. 3 taon na ang lumipas mula nang palayasin sila sa Forbes Park. Ngunit tila habang buhay na siyang nakakulong sa gabing iyon. "Wala na, ma. Iyong huling benta natin sa mga natirang gamit. Pambayad lang sa upa at kuryente." Sagot ni Marco nang hindi tumitingin sa ina. Ang kanyang boses ay puno ng kawalan ng pag-asa. Sinubukan niyang maghanap ng trabaho, ngunit sino ang kukuha sa isang lalaking walang karanasan kundi ang maging anak ni Doña Veronica? Ang kanyang reputasyon
ay nadungisan na rin ng balita ng kanyang pagiging irresponsableng ama at asawa. Lumabas si Doña Veronica upang kumuha ng tubig sa labas ng kanilang pinto. Agad siyang napayuko nang marinig ang tawanan ng mga kapitbahay. "Oh, heto na pala ang dating senyora," bulong ng isang babaeng naglalaba sa tapat. Dati, kung makapagsalita akala mo kung sinong reyna. Ngayon, pati sabon panlaba nanghihingi pa. Ang bawat salita ay tila isang matalim na aspile na tumutusok sa dibdib ni Doña Veronica. Ang hiya na kinatatakutan niya noon ay naging anino na niya ngayon. Ang kanyang dating mga kaibigan ay tila naglaho na, parang bula. At ang tanging natira sa kanya ay ang mapait na katotohanang siya ay naging palamunin na rin ng mundong dati niyang hinahamak. Bumalik siya sa loob, dala ang isang maliit na mangkok ng kanin at 2 piraso ng tuyo. Inilapag niya ito sa maliit na lamesa. Habang tinitingnan niya ang simpleng pagkain, biglang pumasok sa kanyang isip ang mukha ni Trina. Naalala niya ang mga gabing nagluluto ito ng mainit na sopas para sa kanya, ang pag-aalaga nito noong siya ay may sakit, at ang pasensyang ibinigay nito sa kabila ng kanyang mga masasakit na salita. Kung nandito lang si Trina, bulong ng matanda. Isang patak ng luha ang dahan-dahang gumapang sa kanyang pisngi. "Wala na siya, ma. Pinatay natin ang pagkakataong yon," putol ni Marco. Tumayo siya at lumabas ng kwarto upang makalanghap ng hangin. Naglakad-lakad si Marco sa gilid ng kalsada. Pilit na iniiwasan ang tingin ng mga tao. Huminto siya sa tapat ng isang maliit na tindahan ng dyaryo at magazine. Doon, sa gitna ng maraming makukulay na cover, may isang pamilyar na mukha na kumuha ng kanyang atensyon. Isang makintab na magazine na may pamagat na Business Leadership Philippines. Sa harap nito ay nakalarawan ang isang babaeng nakasuot ng puting suit. Ang buhok ay maingat na nakastyle at ang mga mata ay nagliliyab sa kumpiyansa at tagumpay. Sa ibaba ng kanyang larawan ay ang mga salitang Trinidad Monteverde, the new queen of real estate. Nanigas si Marco sa kanyang kinatatayuan. Ang amoy ng alikabok sa kalsada ay tila naging amoy ng kanyang sariling pagkatalo. Ang babaeng nasa larawan ay hindi na ang Trina na nagmamakaawa sa kanya. Ang Trina na ito ay isang babaeng may hawak ng mundo, isang mundong wala ng puwang para sa kanya. Mula sa ika-40 palapag ng isang dambuhalang gusali sa Bonifacio Global City, ang buong Metro Manila ay tila isang maliit na laruan sa ilalim ng mga paa ni Trina. Ang kulay kahel na sikat ng araw ay humahalik sa salamin ng kanyang opisina, nagbibigay ng gintong liwanag sa bawat sulok na gawa sa itim na bakal at puting marmol. Walang bakas ng alikabok, walang amoy ng panis na pagkain. Ang nananaig sa loob ay ang bango ng bagong giling na kape at ang preskong amoy ng mga puting orkidya sa ibabaw ng kanyang lamesa. 3 taon. Ang bawat araw na lumipas ay tila isang pahina ng librong siya mismo ang sumulat. Si Trina ay hindi na ang babaeng may basang damit dahil sa gatas at luha. Siya na ngayon ang CEO ng Monteverde Realty at Development, ang kumpanyang bumuo ng mga bagong gusaling nagpapaganda sa skyline ng lungsod. "You're zoning out again, Trina." Isang malambot at seryosong boses ang bumasag sa kanyang pagmumuni-muni. Nilingon ni Trina si Dr. Emilio Cruz na nakatayo malapit sa pintuan, may hawak na 2 tasa ng kape. Ang doktor ay hindi na lamang ang taong sumagip sa kanya sa kalsada. Siya na ang naging sandigan ni Trina sa mga gabing tila hindi natatapos ang pagod sa pagpapalaki ng anak at pagpapatakbo ng kumpanya. "Iniisip ko lang kung gaano kabilis magbago ang ihip ng hangin, Emilio," sagot ni Trina habang tinatanggap ang kape. Ang init ng tasa sa kanyang palad ay tila isang paalala na siya ay gising na mula sa bangungot. Dati, ang tanging pangarap ko lang ay ang huwag kaming lamigin ng anak ko sa labas ng gate. Ngayon, ako na ang nagtatayo ng mga gate
para sa libo-libong pamilya. You worked for it, Trina. Walang swerte rito. Puro hirap at talino mo ang puhunan. Nakangiting sabi ni Emilio. Sa kanyang mga mata ay makikita ang isang uri ng paghanga na hindi kayang bayaran ng anumang yaman. By the way, your son is waiting in the lounge. He wants to show you his new drawing. Napangiti si Trina, isang narangiti na puno ng tunay na kaligayahan. Lumakad siya patungo sa lounge area ng kanyang malawak na opisina. Doon, sa isang malambot na carpet, nakaupo ang kanyang 3 taong gulang na anak. Ang bata ay malusog, mapula ang mga pisngi, at may mga matang puno ng kuryosidad. Walang bakas ng trauma mula sa gabing iyon dahil pinrotektahan siya ng kanyang ina mula sa bawat bagsik ng mundo. "Mommy, look, our house!" Sigaw ng bata, itinataas ang isang papel na puno ng makukulay na guhit. Ang iginuhit nito ay isang malaking bahay na may maraming bintana at isang malawak na hardin. Sa gitna ng drawing, may 2 taong magkahawak kamay, isang babae at isang bata. Walang ibang tao sa paligid nila. Hinaplos ni Trina ang buhok ng kanyang anak. Ang lambot nito ay tila isang pabuya sa lahat ng pasakit na dinaanan niya. Naalala niya ang gabi sa ospital, ang pangako niya sa sarili na hinding-hindi na muling mararanasan ng kanyang anak ang maging pabigat sa paningin ng iba. Pumasok si Lucio Reyes sa opisina, ang kanyang muka ay seryoso habang may hawak na isang asul na folder. "Trina, the board meeting is in 10 minutes. The San Lorenzo project is a go. We're about to change the game in sustainable housing." Tumayo si Trina. Inayos ang kanyang puting suit na tila isang baluti ng tagumpay. "Let's do it, Lucio. I want that project to be a haven for single mothers. I want them to feel that a home is a place of safety, not a prison of debt and insults." Habang naglalakad si Trina patungo sa boardroom, ang bawat tunog ng kanyang takong sa makintab na marmol ay tila isang martsa ng tagumpay. Ngunit bago siya makarating sa pinto, ang kanyang sekretarya ay lumapit ng may pag-aalinlangan. "Ma'am, may isang lalaki po sa lobby. Ayaw pong umalis. Sabi niya, asawa niyo raw po siya at kailangan niya kayong makausap tungkol sa emergency." Bulong ng sekretarya. Tumigil si Trina. Ang amoy ng kanyang kape ay tila biglang naging matabang. Naramdaman niya ang isang bahagyang panginginig sa kanyang daliri, ngunit mabilis niya itong ikinuyom. Hindi ito panginginig ng takot, kundi ng isang matinding pagkasuklam na matagal na niyang ibinaon. "I don't have a husband," malamig na sabi ni Trina. Ang kanyang boses ay tila isang utos na hindi pwedeng baliin. "Kung sino man ang lalaking yon, sabihin mo sa security na kung hindi siya aalis sa loob ng 5 minuto, sila na ang bahalang maglabas sa kanya, katulad ng ginawa niya sa akin noon." Tumingin si Trina sa glass wall ng kanyang kumpanya. Nakita niya ang isang tila langgam na figura ng isang lalaking nakatayo sa labas ng gusali, nakatingala sa taas, tila nagmamakaawa sa isang Diyos na matagal na niyang kinalimutan. Ang amoy ng mamahaling papel at selyadong wax ay nananaig sa loob ng silid-pulong. Sa gitna ng malawak na lamesang gawa sa mahogany, nakaupo si Trina habang ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang pinaglalaruan ang isang gintong panulat. Ang lamig ng aircon sa silid ay tila nagpapatigas sa bawat linya ng kanyang mukha. Ginagawa siyang isang estatwa ng tagumpay na hindi kayang tibagin ng kahit anong emosyon. Isang mahinang pagbukas ng pinto ang nagdala ng isang figurang matagal nang ibinaon ni Trina sa kanyang alaala. Pumasok si Marco. Hindi na siya ang lalaking nakasuot ng plansadong polo at may mapagmataas na tindig. Ang suot niya ngayon ay isang kupas na barong. Ang kanyang mga sapatos ay may bakas ng putik at ang kanyang mga mata ay tila 2 uling na wala ng ningas. Ang amoy ng pawis at murang tabako na dala ni Marco ay tila isang insulto sa malinis na hangin ng opisina ni Trina. Huminto siya sa dulo ng lamesa, hindi makatingin
nang diretso sa babaeng dati niyang itinuring na pabigat. Trina, ang boses ni Marco ay basag, tila isang luma at kalawanging makina. Salamat. Salamat at hinayaan mo akong pumasok. Mayroon kang 5 minuto, Marco, wika ni Trina. Ang kanyang boses ay walang galit, tanging isang nakakangilong katahimikan. Ano ang kailangan mo? Gusto ko lang makita ang anak natin. Pagsusumamo ni Marco, ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa ibabaw ng lamesa. 3 taon na, Trina. Gabi-gabi akong binabangungot ng gabing iyon. Alam ko, nagkamali ako. Hinayaan ko si Mama na diktahan ang buhay natin. Pero ama pa rin ako. May karapatan din ako sa bata. Dahan-dahang iniangat ni Trina ang kanyang paningin. Tiningnan niya ang isang maliit na frame ng larawan sa gilid ng kanyang lamesa. Ang kanyang anak na nakasuot ng uniforme sa eskwelahan, masaya at ligtas. Mabilis niyang iniharap ang larawan sa sarili niya bago pa man ito mahagip ng paningin ni Marco. Karapatan? Marahang ulit ni Trina. Ang salitang karapatan ay para sa mga taong tumupad sa kanilang obligasyon. Noong gabing kailangan ng anak ko ng gatas, nasaan ang karapatan mo? Noong kailangan niya ng masisilungan, laban sa lagnat, nasaan ang karapatan mo? Ang tanging nagbigay sa iyo ng titulong ama ay isang aksidente ng biyolohiya, Marco. Pero ang pagiging magulang, iyon ay pinaghihirapan. Trina, please. Nagmamakaawa ako. Kahit sandali lang. Hikbi ni Marco. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa makintab na ibabaw ng mahogany. Inilabas ni Trina ang isang makapal na dokumento mula sa kanyang folder. Inilapag niya ito sa gitna ng lamesa. Ito ang kasunduan ng pananagutan. Kung gusto mong maging bahagi ng buhay ng anak ko, ito ang mga kondisyon. 1 oras bawat buwan. May kasamang security guard at psychologist. Bawal mo siyang ilabas ng gusaling ito. At higit sa lahat, hinding-hindi mo siya lalapitan kasama ang nanay mo. Nanginginig na kinuha ni Marco ang papel. Habang binabasa niya ang bawat teknikal na salita, naramdaman niya ang matinding kahihiyan. Ang bawat kondisyon ay tila isang rehas na nagpapaalala sa kanya na siya ay isa lamang estranghero sa sarili niyang anak. Tatandaan mo, Marco, dagdag ni Trina. Tumayo siya at lumakad patungo sa malaking glass wall. Hinayaan kitang pumasok dito, hindi dahil pinatawad na kita. Hinayaan kitang pumasok dahil ayaw kong lumaki ang anak ko na may dalang puot sa kanyang puso. Gusto kong makita niya kung sino ang kanyang ama. Isang paalala kung anong klaseng tao ang hindi niya dapat tularan. Huminto si Marco sa pagbabasa. Ang bawat salita ni Trina ay tila isang sampal ng katotohanan. Ang babaeng nasa harap niya ay hindi na ang Trina na naniniwala sa mga mabulaklak na salita. Ang Trina na ito ay isang arkitekto ng kanyang sariling tadhana. At sa planong yon, si Marco ay isa na lamang maliit at hindi mahalagang detalye sa gilid ng pahina. Pirmahan mo yan at umalis ka na. Huling utos ni Trina. Matapos pumirma ni Marco, dahan-dahan siyang lumakad patungo sa pinto. Nang lumingon siya sa huling pagkakataon, nakita niya si Trina na nakatayo sa harap ng bintana. Tinitingnan ang malawak na lungsod. Ang gintong sikat ng araw ay bumabalot sa kanyang katawan, tila isang korona ng liwanag. Ang marahang paglapat ng pinto ng opisina ay naghudyat ng formal na pagtatapos ng isang kabanata ng sakit. Muling hinarap ni Trina ang larawan ng kanyang anak. Hinaplos niya ang salamin nito. Isang malalim at malayang hininga ang pinakawalan niya. Wala nang bigat, wala nang kirot. Ang tanging nararamdaman niya ay ang tibay ng kanyang sariling mga kamay na nagtayo ng imperyong ito mula sa abo ng kanyang nakaraan. Siya ay hindi na biktima. Siya ay hindi na lamang isang ina. Siya ay si Trinidad Monteverde, ang babaeng natutong maglakad sa gitna ng bagyo hanggang sa siya mismo ang naging araw. Ang bulwagan ng bagong tatag na Monteverde Center for Women ay balot ng isang malambot at ginintuang liwanag.
Ang amoy ng sariwang jasmine at puting rosas ay humahalo sa halimuyak ng mamahaling kape na isinisilbi sa mga panauhin. Ang bawat kislap ng mga kristal na baso sa loob ng silid ay tila mga bituing nagbibigay pugay sa isang babaeng hindi sumuko sa dilim. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Trina. Suot niya ang isang asul na terno na gawa sa pinong sutla, ang kulay ng kalangitan matapos ang isang malakas na bagyo. Ang kanyang boses, habang nagbibigay ng maikling talumpati, ay hindi na nanginginig sa takot. Ito ay matatag, puno ng awtoridad, at may init na tila yumayakap sa bawat babaeng nakikinig sa kanya. Ang isang bahay ay gawa sa bato at bakal, wika ni Trina, habang ang kanyang mga mata ay dahan-dahang lumilibot sa mga kababaihang tinulungan ng kanyang pundasyon. Ngunit ang isang tahanan ay gawa sa dangal at pagrespeto. Walang sino man ang may karapatang itapon kayo sa dilim, dahil ang tunay na liwanag ay hindi nagmumula sa bintana ng ibang tao, kundi sa apoy na nananalatay sa sarili ninyong mga puso. Isang masiglang palakpakan ang pumuno sa bulwagan. Ang tunog ng mga kamay na nagtatama ay tila isang himig ng tagumpay na bumubura sa bawat masasakit na salitang narinig ni Trina noon. Sa isang sulok, nakatayo si Dr. Emilio Cruz. Suot ang isang seryosong nangiti at may hawak na plaka ng pagkilala. Sa tabi nito ay ang 4 na taong gulang na anak ni Trina na ngayon ay masayang kumakaway sa kanyang ina. Sa kabilang dako ng lungsod, kung saan ang amoy ng kanal at nabubulok na basura ay nananaig sa hangin, isang matandang babae ang nakaupo sa gilid ng isang madilim na eskinita. Ang suot nitong damit ay gulanit na, at ang dating makinis na balat ay tila naging isang mapa ng kapaitan at dumi. Si Doña Veronica ay may hawak na isang basong plastik, pilit na humihingi ng barya sa mga dumadaan. Ang kanyang mga perlas ay matagal na niyang naibenta para sa ilang araw na pagkain, at ang kanyang tanging natitirang yaman ay ang mapait na alaala ng kanyang dating kapangyarihan. Isang malaking LED screen sa tapat ng kalsada ang biglang nagliwanag. Doon, lumitaw ang mukha ni Trina. Maganda, matagumpay, at malaya. Nakasulat sa ibaba nito ang balita tungkol sa kanyang bagong proyekto para sa mga mahihirap. Nanginginig ang mga kamay ni Doña Veronica habang nakatitig sa screen. Ang hiya na naramdaman niya ay tila isang mabigat na bato na dumiin sa kanyang dibdib. Ang mga taong naglalakad sa kanyang paligid ay nagbubulungan, hindi dahil sa paghanga, kundi dahil sa pandidiri sa matandang dati ay napakataas ng lipad. Sa di kalayuan, nakita niya si Marco. Nakaupo ito sa tapat ng isang sari-sari store, may hawak na isang bote ng murang alak. Ang kanyang mga mata ay walang buhay, nakatitig lang sa kawalan. Sila ay naging mga anino na lamang sa isang mundong patuloy na umiikot nang wala sila. Ang kanilang tanging pamanang iniwan ay ang amoy ng sarili nilang pagkabulok. Bumalik ang katahimikan sa loob ng sasakyan ni Trina habang pauwi na sila. Ang kanyang anak ay mahimbing nang natutulog sa backseat. Yakap ang isang malambot na laruan. Ang amoy ng ulan sa labas ay hindi na nagdadala ng takot. Ito ay amoy ng paglilinis, ng pagdidilig sa mga bagong sibol na pangarap. "You did well today, Trina," marahang sabi ni Emilio habang nagmamaneho. "Salamat, Emilio," sagot ni Trina. Sumandal siya sa upuan at ipinikit ang kanyang mga mata. Naalala niya ang gabing iyon, ang lamig ng gate, ang pait ng dugo, at ang pakiramdam ng pagiging walang-wala. Ngunit ang bawat hapdi ng nakaraan ay naging pataba sa lupang kinatatayuan niya ngayon. Ang gate ng kanyang puso ay hindi na nakasara dahil sa takot, kundi bukas na ito para sa mga taong karapat-dapat sa kanyang pag-ibig. Ang sasakyan ay pumasok sa isang malawak na hardin. Ang mga ilaw sa loob ng kanilang bahay ay sumisindi ng isa-isa, tila mga kandilang nagbibigay ng mainit na pagbati. Pagbaba ni Trina,
Naramdaman niya ang malambot na damo sa ilalim ng kanyang mga paa. Tumingin siya sa langit, kung saan ang buwan ay maliwanag at tahimik. Wala ng puot, wala ng kailangang patunayan. Ang paghihiganti niya ay hindi natapos sa paninira, kundi sa pagbuo ng isang buhay na mas matatag kaysa sa anumang pader na pilit siyang ikinulong. Mula ngayon, anak, bulong ni Trina habang karga ang kanyang anak papasok ng pinto. Ang tanging pinto na dadaan mo ay ang pintong laging magbubukas para sa'yo dahil sa pagmamahal, hindi dahil sa utang na loob. Ang marahang paglapat ng pinto ng kanilang tahanan ay naging huling tuldok sa isang mahabang kwento ng sakit. Sa loob, ang tanging maririnig ay ang tibok ng mga pusong natutong muling magmahal sa gitna ng kapayapaan.